Ikaw pala ang tiyahin ni Chiyuhan. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo pinilit si Kiyuhan na hiwalayan ang asawa niya para pakasalan ako, tatalon ako mula rito. Nakakatawa naman ito. Isang kabit na gumagawa ng gulo sa kumpanya, tapos napagkamalan pa akong tiyahin ni Chiyuhan. Hindi man lang niya alam na ako ang tunay at legal na asawa ni Chiyuhan. Mabuti na rin iyon. Dahil nandito ka na rin lang, gagamitin ko na ang pagkatao ng isang tiyahin. Yuhan, napakahalaga ng proyektong ito sa ibang bansa. Kapag nakuha mo ito ng maayos, magiging matatag na ang posisyon mo sa kumpanya. Pagdating ng panahong iyon, panatag na ang loob ko na ipagkatiwala sa iyo ang kumpanya. Sige, huwag kang mag-alala. Asawa ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi kita bibiguin. Sige, maghanda ka na agad, aalis ka na bukas ng maaga. Mahal ko, habang wala ako, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Oo. Sige na, lakad na. Ay, Yuhan? Baby, bakit ka nandito? Sa wakas nahanap din kita. Bakit ka pumunta rito sa kumpanya? Hindi ba sinabi ko na sa iyo, huwag kang pupunta rito kung wala namang dahilan? Kasi naman, namimiss kita. Kanina pa ako naghihintay sa baba at hindi kita nakita kaya umakyat na ako rito para hanapin ka. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Sige na, pumasok muna tayo sa loob bago tayo mag-usap. Yuhan, naiwan mo ang project proposal mo. Yuhan, kailan mo babalak sabihin ng totoo sa asawa mo? Ayoko nang magtago ng ganito. Kaninong boses iyon? Si Yuhan, ibinigay ko ang buong puso ko sa pagmamahal sa iyo sa loob ng 7 taon. Tinulungan kitang maging vice-presidente ng kumpanya, tapos nagawa mo pa akong pagtaksilan ng ganito? Yuhan, kailan mo ba talaga sasabihin ng totoo sa asawa mo? Ayaw ko na ng ganitong patago. Papakasalan kita. Ang lahat ng meron ako ngayon ay galing sa asawa ko. Wala ako kung wala siya. Maghintay ka pa ng kaunti? Hindi pa ito ang tamang panahon. Hanggang kailan pa ba dapat maghintay? Talaga bang wala kang balak na pakasalan ako? Hindi na uubra ang basta-bastang palusot? Kailangan ko na namang gamitin ang rason tungkol kay tita. Hinding-hindi, ikaw lang ang pinakamamahal ko. Kaya lang alam mo naman na ang tita ko, siya ay ayaw talaga akong makipagdiborsyo. Siya rin ang boss sa kumpanya, hindi ko siya pwedeng kalabanin. Tita mo na naman, ano bang pakialam niya sa lahat ng ito? Huwag ka nang mag-alala. Pagkabalik ko galing sa business trip at nakuha na ang kontrol sa kumpanya, magkakaroon na ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo. Sa oras na iyon, papakasalan kita ng marangya at may pagmamalaki. Ayos ba? Sige na nga, hihintayin kita hanggang sa pagbalik mo. Huwag mo akong lolokohin. Ang daling lokohin ng buntis na babaeng ito, wala naman talaga akong tita. Luo Jing yan ang tunay na may-ari ng Yanhua. Diborsyo? Ibang lang ako kung makikipaghiwalay ako sa kanya. Tita pala ha? Hindi pwede. Kung gagawa ako ng gulo, ngayon ay mapapahiya lang siya ng kaunti. Masyadong madali iyon para sa kanila. Kailangan kong maghanap ng tamang pagkakataon para pagbayarin silang lahat. Siya, sa mga araw na wala ako dahil sa business trip, manatili ka lang dito sa bahay at magpakabait. Huwag kang pupunta sa kumpanya. At huwag mo ring gagalitin ang tita ko. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Maging mabait ka. Sabi mo huwag kitang guluhin, pero talagang guguluhin kita. Titingnan ko nga, kung sino ba talaga itong tita mo na kinatatakutan mo ng husto. Hindi ako naniniwala na kapag nagpunta ako sa kumpanya at nagbantang tatalon, ang tita ni Chi Yuhan ay makakatiis pa ring maupo lang. May tao ba doon sa itaas? Tatalon ba siya? Mukhang bata pang babae. Bakit kaya siya nagkakaganyan? Grupong Yanhua ito. Hindi ito biro kapag may nangyaring masama. Palabasin niyo ang boss ng Yanhua. Gusto ko siyang makita. Kapag hindi siya lumabas, tatalon ako mula rito. Hahayaan kong managot ang Yanhua sa isang buhay. Kung hindi siya lalabas, tatalon ako mula rito. At hayaan ang Yanhua na managot sa isang buhay. Huwag kang tumalon, huwag. Pag-usapan natin ng maayos ito. Huwag kang tumalon. Bumalik ka na rito, dali. Presidente Luo, may problema po, may nanggugulo sa rooftop at sinasabing gusto ka raw niyang makita. Kung hindi ay tatalon siya. Ano? Nagsisimula na pong kumuha ng litrato at video ang mga tao sa ibaba. Hindi na natin makokontrol ang sitwasyon kapag nagpatuloy pa ito. Tara. Sino ang gustong makakita sa akin? Ikaw ba ang pakialamerang tiyahin ni Yuhan? Ayusin mo ang pananalita mo. Siya pala ito. Ang kabit na ito,
Naglakas loob pang pumunta rito sa kumpanya para manggulo? At talaga namang inakala niyang tiyahin ako ni Chi Yuhan. Sige, tama ka. Ako nga ang tiyahin ni Chi Yuhan. Sino ka ba? Makinig ka ng mabuti. Ako si Baisha, ang babaeng pinakamamahal ni Yuhan. Sinusunod niya ang lahat ng gusto ko, kaya mas mabuting makisama ka rin. Ano ang gusto mo? Gusto kong pumayag ka na makipag-divorce si Yuhan sa asawa niya at pakasalan ako. Kung maglakas loob kang humindi. Tatalon ako agad dito. Sabi ni Yuhan, gagawin niya ang lahat para sa akin. Kapag nalaman niyang namatay ako rito, hinding-hindi kanya mapapatawad habang buhay. Kayo sa Yanhua, humanda na kayong masira ang reputasyon niyo. Mukhang talagang inakala niyang tiyahin ako ni Chi Yuhan. Ayos lang. Dahil ikaw na ang kusang lumapit, ang pagkakakilan lang ito ay gagamitin ko. Sinong nagsabing hindi ako papayag? Ano? Pumapayag ka na pakasalan ko si Yuhan? Bakit hindi ako papayag? Isang malaking swerte para kay Yuhan na makahanap siya ng tunay na pag-ibig. Bakit ko naman yun pipigilan? Mabuti naman at may panama ka pa sa paningin. Alam mo kung sino talaga ang pinaka-importante para kay Yuhan. Siyempre naman. Pero malaking bagay ang kasal, hindi naman natin pwedeng pag-usapan dito iyan, di ba? Bukod sa paggawa ng eksena rito na ikakatawa ng buong lungsod at ikapapahiya niya, ano bang mapapala mo sa huli kapag pumasok ka na sa pamilya? Ikaw, hindi mo naman ako niloloko, di ba? Tita ako ni Yuhan, siyempre gusto ko ang ikabubuti niya. Sisiguraduhin kong magiging maringal ang pagpasok mo sa pamilyang Chi. Pero lumapit ka muna rito. Huwag mong itaya ang sarili mong buhay. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko. Tara na, pag-usapan natin iyan. Sekretaryang Lee, dalhin mo si Binibining Bai sa waiting room. Asikasuhin mo siyang mabuti. Susunod na ako agad. Opo, Presidente Luo. Tanga, dahil naniniwala kang tita ako ni Chi Yuhan, gagamitin ko ang pagkakakilanlang ito para makipaglaro sa'yo ng mabuti. Sa wakas, dumating ka rin. Kailan mo papapirmahin ng diborsyo si Ki Yuhan sa asawa niya? Huwag kang magmadali. Dahil nangako na ako sa'yo, ay tutuparin ko iyon. Anong silbi ng pangako lang? Ang gusto ko ay ngayon din, sa lalong madaling panahon. Nakikinig sa akin si Yuhan sa lahat ng bagay. Kung babagal-bagal kayo ay huwag niyo akong sisihin kung mag-eskandalo ulit ako. Akala niya ay galing sa mayamang pamilya si Chi Yuhan at nagkakandara pa siyang makasal sa pamilyang ito. Pero hindi niya alam na isang mahirap na lalaki lang si Ki Yuhan. Ang lahat ng meron siya ay galing sa akin. Ganito na lang. Bukas ay paalisin ko ang asawa ni Chi Yuhan. Papapuntahin ko si Sekretaryang Lee sa bahay niyo para sunduin ka. Para makatira ka na agad sa pamilyang Chi. Ano sa tingin mo? Akala ko pa naman ay ganoon siya kagaling. Napaikot ko lang pala siya sa mga kamay ko. Sige, uuwi na ako ngayon para mag-impake ng mga gamit ko. Kapag walang sumundo sa akin bukas, ay malilintikan kayo sa akin. Baisha, hindi mo ba alam? Ang lugar na pangarap mong pasukin ay isang bitag na espesyal na ginawa ko para sa iyo. Binibining Bay, tuloy po kayo. Napakagara naman ng villa na ito. Kapag naging ginang China ako, magiging akin na ang lahat ng ito. Akin ang singsing na iyan. Nagawa pang ibigay ni Ki Yuhan ng palihim sa babaeng iyan. Tatandaan ko ang ginawa niyang ito. Hindi nga ako niloko ni Yuhan. Ang asawa niya ay wala namang silbing losyang na babae. Niwala man lang siyang tapang na lumaban. Sa isang salita niyo lang, siguradong kusa na siyang aalis. Dito ka muna tumuloy bago bumalik si Yuhan. Nakahanda na ang iyong kwarto. Mayordomong Wei, iakyat mo siya para makita ito. Opo, dito po tayo. Baisha, hindi na magtatagal ang pagyayabang mo. Ang totoong magandang palabas ay magsisimula pa lang. Mayayaman nga talaga sila, pati ang hapunan ay napakasagana. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka ba nagmamadali? Hindi mo pa pwedeng kainin ang pagkain ito ngayon. Bakit hindi mo ako pinapakain? Gutom na ako. Bago ka kumain ay kailangan mo munang tumakbo ng 10 kilometro bago ka payagang kumain. 10 kilometro? Tiyak, nagbibiro ka ba? Hindi naman ako isang atleta. Bakit mo ako patatakbuhin ng 10 kilometro ng walang dahilan? Pinapahirapan mo ba ako? Baisha, dahil gusto mong mapabilang sa pamilyang Chi, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng pamilyang Chi. Kailangan ng malusog na pangangatawan ang manugang ng pamilyang Chi. Kung hindi mo man lang kayang tumakbo ng 10 kilometro, paano ka makakapanganak ng malusog na bata para sa pamilyang Chi sa hinaharap? Paano ka magiging karapat-dapat sa posisyon bilang may bahay ng pamilyang Chi? Pero sino ba ang nagpapatakbo ng 10 kilometro sa kalagitnaan ng gabi? Sadyang pinapahirapan mo lang ako. Kung ayaw mong tumakbo, pwede ka nang umalis ngayon. Ngunit kailangan mong pag-isipang mabuti. Na kapag umalis ka ngayon, parang binitiwan mo na rin ang pagkakataong makasal sa pamilyang Chi. Ikaw, Pinapaalalahanan kita ulit, kahit magbanta ka pang tumalon sa gusali ay walang silbi. Hinding-hindi tatanggap ang pamilyang Chi ng isang taong walang prinsipyo para sirain ang reputasyon ng pamilyang Chi. seryoso ba? Tatakbo na nga ako, di ba? Mabuti. Mayordomong Wei,
Bantayan mo siya. Makakabalik lang siya para kumain kapag natapos na siyang tumakbo. Magtitiis muna ako. Kapag naging ginang China ako, humanda kayo sa akin. Nakatulala ka pa rin? Takbo na. Magpalit ka na ng damit. Bilis. Baisia, huwag kang magmadali. Ang kalbaryo mo ay magsisimula pa lang. Huwag kang magtamad-tamaran. Bilis. Bilisan mo pa. Kumusta ang investigasyon tungkol sa sitwasyon ni Baisia? Presidente Luo, nalaman naming naglipat si Kiyuhan ng 100 at 75 milyong piso mula sa account ng korporasyon sa loob ng 6 na buwan at lahat ng iyon ay napunta sa Teknolohiyang Bay na kumpanya ng tatay ni Bai Xia. Teknolohiyang bay? Ano ang pinagmulan ng kumpanyang ito? Sinuri namin ang mga record ng negosyo. Ang kumpanyang ito ay may 6 na paglabag sa kontrata sa loob ng 3 taon, 4 na beses na kinasuhan dahil sa hindi pagbabayad ng utang, isa itong kumpanyang talagang wala ng kredibilidad. Ang galing mo, Chiyuhan. Hindi lang pera ko ang ginagamit niya para buhayan ang kabit niya, kundi tinutulungan pa niya ang isang kumpanyang walang kredibilidad para ubusin ang yaman ng Yanhua. Simula ngayon, i-freeze ang lahat ng autoridad sa pondo ni Kiyuhan. Opo, Presidente Luo. Aasikasuhin ko na po agad. Mas mabuti na iyon. Gagamitin ko ang teknolohiyang bahay ng tatay mo para bigyan ka ng isang malaking regalo. Tita, ako ay tapos na sa pagtakbo. Nasaan ang pagkain? Nasaan ang ulam? Ano ito? Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang mga gawain mo para sa araw na ito. Ano? May iba pa? Nakatakbo na ako ng 10 kilometro. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Kung gusto mong pumasok sa pamilyang Ki, dapat mong malaman ang mga patakaran ng pamilyang Ki. Sa loob ng isang araw, kabisaduhin mo ang librong ito ng mga patakaran, titingnan ko iyan bukas. Ano ito? Bakit ang kapal nito? Anong panahon na ba ngayon? Mayroon pa ring mga panuntunan sa bahay. Lapastangan. Mukhang iniisip ni Binibining Bay na biro lang ang mga patakaran ng pamilyang Chi. Kung hindi mo magawa ang pinakapangunahing paggalang at pagsunod, karapat-dapat ka pa bang pumasok sa pinto ng pamilyang Chi? Mayor Domong Wei, paalisin siya. Huwag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Magkakabisado ako. Magkakabisado na ako ngayon din. Ang pagbati sa umaga at gabi ay hindi dapat kaligtaan. Sa parusa ng mga nakatatanda, kailangang lumuhod ng may paggalang. Nakakainis talaga, buwisit na pagkabisado ito. Ayoko na nito. Pag naging ginang Kina ako, makikita nyo. Binibining Bay? Binibining Bay. Kumokopya ng Heart Sutra si Ginang Ki gabi-gabi. Ngayong wala siya, kailangan nyo itong gawin para sa kanya. Ha? Mangungopya ng sutra? Inaantok na ako, huwag nyo akong istorbohin. Binibining Bay. Huwag nyo sanang kakalimutan, bilang manugang ng pamilyang Ki, lahat ay dapat sumunod sa mga pagsasaayos ni Presidente Luo. Kung hindi, alam nyo na ang magiging bunga nito. Nakakainis. Mangungopya na ako, ayos ba? Hindi. Kailangan gumamit ng pinsel sa pangungopya. Pinsel? Hindi nga ako marunong sumulat gamit ang bulpen ng maayos. Tapos pinsel pa. Sinasadya niyo akong pahirapan, di ba? Ayoko na. Binibining Bay. Babalik ba kayo ng kusa para mangopya o kailangan ko pa kayong pilitin? Kayong lahat. Sumusobra na kayo. Wala ka man lang pasensya at determinasyon? Paano mo mapapamahalaan ng maayos ang pamilyang Chi? Tia, ano itong hawak mo? Ang bag na ito ay isang limitadong edisyon na kinuha ko pa mula sa Paris. Iniisip ko sana noong una na ibigay ito bilang regalo sa pagpasok ng bagong manugang. Pero mukhang hindi yata nakatadhana ang bag na ito para kay Binibining Bay. Mayor Domong Wei, paalisin mo si Binibining Bay. Bukas na bukas din ang umaga. Teka lang po, Tia. Magsusulat ako. Para sa mamahaling bag na ito. Para maging ginang Chi. Titiisin ko ito. Talagang napakatanga mo at napakabulag. Isang peking bag lang ay napaikot ka na agad. Baisia, nagsisimula na akong manabik sa susunod na mangyayari. Ano ito? Mga kaskas lang ba ito? Kahit ang Heart Sutra ay hindi mo man lang maisulat ng maayos, tingin ko ay wala ka talagang katapatan sa ginagawa mo. Hindi naman ako isang kaligrapo. Lakas pa ng loob mong sumagot. Kayo. Pangatlong panuntunan ng bahay. Lumuhod at makinig kapag pinagagalitan ng nakatatanda. Ikaw. Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Hindi po, Tia.
pero hindi ko po talaga ito napag-aralan. Kumusta na ang pagkasaulo mo sa mga panuntunan ng bahay? Bigkasin mo para marinig ko. Magbigay galang sa umaga at gabi. Huwag magpabaya. Makatatanda. Kamay. Kahit ang mga panuntunan ay hindi mo masaulo, gusto mo pang maging Ginang Chi? Tingin ko sa'yo ay, wala kang sinabi kahit sa aso namin. Hindi po, tiya. Nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ako, maaari po akong tumulong sa kumpanya, marunong ako sa negosyo. Pakiusap, huwag niyo po akong paalisin. Sige na nga. Dahil mukha namang tapat ka, sumama ka sa akin sa kumpanya bukas at ipakita mo sa akin kung ano ang tunay mong galing. Opo, Dahil gusto ka naman ni Yuhan. Ang bag na ito ay sa iyo na. maraming salamat po, tiya. Maraming salamat po, tiya. Galingan ko po talaga ang pagtatrabaho, hindi ko po kayo bibiguin. Pagdating sa kumpanya bukas, sisiguraduhin kong ang lahat ng perang kinulimbat mo ay isusuka mong paunti-unti. Inaatasan kita bilang ganap na kinatawan para makipagnegosasyon sa proyektong pagtutulungan ng Yanhua at Xie Group. Tandaan mo, kinatawan ka ni Presidente Chi. Huwag kang mag-alala, tita. Ang tatay ko ay may-ari ng kumpanya. Sanay ako sa negosasyon. Sekretaryang Lee, dalhin mo na siya sa silid ng pagpupulong. Tara na po, Binibining Bay. Presidente Xie ay naroon na. Gawin mo ang ayon sa napag-usapan natin. Binibining Bay, wala ka bang dalang kahit ano? Ha? Nabalitaan ko na tauhan ka ni Presidente Ki at sa pagkakataong ito ay kukunin mo ang aming bagong proyekto. Tama iyan, Presidente Xie. Ako ang mapapangasawa ni Presidente Ki. Narito ako bilang ganap na kinatawan ng Yanhua para sa kasunduan. Mapapangasawa, pero ang balitang nakarating sa akin ay may asawa na si Presidente Ki at wala naman siyang kahit na sinong mapapangasawa? Gayunpaman, katapatan ang mahalaga sa mundo ng negosyo. Kailangan namin ng 60 milyong piso para sa paunang bayad. Magbayad sa loob ng 1 linggo, kung hindi ay walang kasunduan. 60 milyong piso? Ang laki niyon. Napakayaman at tanyag ng Yanhua? Ano lang ba ang halagang ito? Sa tingin ko nga, ayaw mo talagang makipag-usap. Huwag kang umalis. Babayaran ko. Maglilipat na ako ng pera ngayon din. Lilinawin ko na ang lahat ngayon pa lang. Kapag ang perang ito ay hindi nakarating, ay wala nang susunod na pagkakataon para sa atin. Aayusin ko na ang paglipat ng pera. Presidente Luo, ang husay mo talaga. Si Bai Xia ay pumayag agad sa kondisyon nang hindi man lang kumukurap. Mukhang gustong-gusto na talaga niyang tumaas ang posisyon. Ano ang susunod nating gagawin? Magbigay ka pa ng ibang kondisyon sa susunod na linggo. Sabihin mong kailangang dagdagan ng bayad para sa mga kagamitan ng proyekto. Binigyan siya ni Ki Yuhan ng 180 milyong piso. Gusto kong mabawi ang lahat ng iyon sa kanya. Paano kung hindi siya magbayad? Nananaginip pa rin siyang maging Ginang Chi. Maghintay lang tayo. Tingnan natin kung ano pang paraan ang maiisip niya. Paisya, ang 60 milyong piso na ito ay unang hakbang pa lamang. Ang utang mo sa akin ay babawiin ko ng may kasama pang interes. Gumawa ng maraming mabubuting bagay. At huwag gumawa ng masama. Pahalagahan ang iyong pagkatao. At huwag mawalan ng konsensya. Maging tapat sa pakikitungo sa iba. At huwag magpanggap. Kapag naging ginang China ako ay tignan nyo lang. Dapat kang maging marangal at tapat. Hindi. Hindi. Tama na. Hanggang dito na lang muna para sa araw na ito. Magsalita ka. Kumusta ang negosasyong pinag-usapan ngayong araw? Tiya, siguradong walang problema dahil ako ang kumilos. Subalit, sabi ni Presidente Xie ay kailangan ng 62 milyong pisong paunang bayad. Mababayaran ba ng kumpanya ang perang ito para sa akin? Paunang bayad? Hindi mo ba sinubukang tawaran ang presyo sa kanya? Siyempre ay tinawaran ko siya. Ngunit masyadong matigas ang ulo ni Presidente Xie. Sabi niya ay hindi na makikipag-usap kung hindi magbabayad. Ano pa ang magagawa ko? Hindi mo na nga kabisado ang mga batas ng pamilya, hindi ka rin marunong sa mga negosasyon, nagpapauto ka lang sa iba, at may lakas ka pa ng loob na humingi ng 62 milyong piso. Presidente Bai, talagang napakahusay mo. Ngunit ginawa ko lang naman ang negosyong iyon para sa Yanhua. Pinapunta kita roon bilang kinatawan, hindi para maging isang taong madaling mauto. Kahit 1 piso ay hindi babayaran ng Yanhua para diyan. Ano? Ibig bang sabihin ay kailangang ako ang magbayad nito? Nagpakahirap akong asikasuhin ang proyektong ito, bakit kailangang ako pa ang maglabas ng sarili kong pera? Kung ayaw mong
Magbayad ayos lang. Ititigil na ang proyektong ito ngayon din. At hanggang dito na rin magtatapos ang iyong obserbasyon. Mayor Domongwei, paalisin siya. Presidente Bay, pakisunod po ako. Huwag po, tiya. Magbabayad na po ako, ayos ba? Huwag niyo po akong paalisin. Tandaan mo, ang landas na ito ay ikaw ang pumili. At kailangan mo ring bayaran ito gamit ang sarili mong pera. Kung ang proyekto ay mabigo dahil sa iyo, Sige. Alam ko na. 64 na milyong piso. Ang pera ko. Tatandaan ko ang utang na ito. Kapag naging ginangkina ako, pagbabayarin ko kayo ng 10 o 100 beses pa. Presidente Xie, naisalin na ang 64 na milyong piso, maaari na bang magpatuloy ang proyekto? Presidente Bay, wala ka na namang dalang anuman. Huwag kang magmadali, Presidente Bay. Ang proyekto ay nangangailangan ng mga imported na kagamitan at kailangan din ng 80 milyong piso para sa deposito. 80 milyong piso? Presidente Xie, ninanakawan mo yata ako. Presidente Bay, kung sa tingin mo ay hindi ito makatwiran, maaari ka pang umurong habang may oras pa. Ngunit sa oras na iyon, ay mapapahiya mo si Presidente Ki. Magbabayad ako, pero bigyan niyo ako ng 2 araw. Sige, hihintayin ko ang balita mo. Pupunta muna ako kay tita para magmakaawa. Kung hindi ito uubra, ay mapipilitan akong gamitin ang paraang iyon. Tita, meron lang po sana akong gustong ipakipag-usap sa inyo. magsalita ka. Tungkol ito sa proyektong iyon. Sinasabi nilang kailangan daw ng 80 milyong piso para sa deposito. Baka naman po pwedeng... Binibining Bay, bahagi ito ng iyong pagsusuri. Lahat ng bagay ay dapat mong kayanin ng mag-isa. Pero para naman ito sa proyekto ng Yanhua. Pagbigyan niyo na po ako sa pagkakataong ito. Kapag nakasal na ako sa pamilyang Chi, siguradong babayaran ko iyon ng doble. Bawat sentimo ng Yanhua ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Isang tagalabas na hindi pa nakakapasok sa pamilya ay gusto nang gumamit ng pondo ng kumpanya. Anong klaseng asal yan? Kung kahit 80 milyong piso ay hindi mo mailabas, ibig sabihin ay wala kang katapatan sa pamilyang Chi. Hindi ko lang po mailabas ang pera sa ngayon. Ituring niyo na lang po itong utang. Gagagawa ako ng kasunduan sa pagbabayad. Hindi pa ba sapat iyon? Kasunduan sa pagbabayad? Hindi nagkakawanggawa ang Yanhua? At lalong hindi nagpapahiram sa mga taong walang kasiguruhan. Kung hindi mo kayang maglabas ng pera, nagpapatunay lang na ang katapatan mo sa pamilyang Chi ay hindi man lang aabot sa 80 milyong piso. Ikaw ang may gustong pumasok sa pintuan ng pamilyang Chi? Kung hindi kita pinilit. Sige. Hello pa. Bilisan mo at padalhan mo ako ng 80 milyong piso. Babayaran din kita agad kapag nakuha ko na ang pera. Ano? 80 milyong piso? Siya, walang ganoong kalaking sobrang pera sa kumpanya. Wala? Nakakuha ako dati ng 120 milyong piso mula kay Chi Yuhan para sa iyo. Bakit ang bilis namang naubos niyan? Ang paggalang mo sa akin, hindi ba nararapat lang iyon? Kailangan ng pera sa bawat sulok ng kumpanya. Saan ako kukuha ng perang ipapahiram sa iyo? Pa, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, paano ko makukuha ang proyektong ito? Kapag hindi ko nakuha ang proyekto, hindi ako kikilalanin ni tita. Pagdating ng panahon at hindi ako nakasal sa pamilyang Chi, wag na nating asahang makaahon sa tulong ng pamilyang Chi. Sige na nga, ililipat ko muna sa iyo ang 62 milyong piso. Ikaw na ang bahala sa matitira. Kailangang magsakripisyo para makuha ang gusto, tiis-tiis muna. Kapag naging ginangkina ako, magiging akin din ang lahat ng perang ito. Presidente Luo, nailipat na ni Binibining Bay ang 78 milyong piso sa account ni Presidente Xie. Mukhang porsigido talaga siyang makuha ang posisyon bilang ginang Chi. Sabihan mo si Presidente Xie na ituloy ang plano. Opo. Baysa, humanda ka. May utang ka pang 54 na milyong piso sa akin. Hindi pa tapos ang laban natin. Nailipat na ang 78 milyong piso. Presidente Xie, maari na bang magpatuloy ang ating pagtutulungan? Binibining Bay, hindi mo ba binasa ang kontrata? Mayroon pang 54 na milyong 600,000 piso na bayad sa serbisyo. Gusto talaga nilang bayaran mo iyon ng pati una. Ano? Presidente Xi, umaabot na iyan sa halos 234 na milyong piso sa kabuuan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Binibining Bay, hindi magandang pakinggan ang sinasabi mo. Hindi ba't ikaw ang kasintahan ni Presidente Ki? Hindi mo ba kayang ilabas ang ganitong kaliit na halaga? Maaaring hindi ito magandang pakinggan kapag nalaman ng iba.
Wala na akong pera, wala na kahit isang kusing. Wala ng pera? Hayaan mo na lang kung ganoon. Iuulat ko na lang ang takbo ng trabaho kay Presidente Luo. Sa tingin mo, ay madidismaya kaya si Presidente Luo sa kakayahan mong magtrabaho? Huwag naman Presidente Xie, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sasabihin sa aking tita, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Depende iyan sa katapatan mo, Binibining Bay. 54,600,000 piso, dapat pumasok na ang bayad sa loob ng 3 araw, kung hindi, wala na itong usapan. Hello, Fei. Pwede mo ba akong pahiramin ng 54,600,000 piso? Tiyak na babayaran kita pagkatapos. By Shia, kahit pamatalik tayong kaibigan, hindi biro ang 54,600,000 piso. Ano ba ang balak mong gawin dito? Sige na, nakikiusap ako. Nakasalalay dito ang buong buhay ko. Matagal mo na itong pinagsasanayan. Pero nakakasuka pa rin ang pangit ng sulat kamay mo. Hindi ako pinapakain at kailangan ko pang sauluhin ang mga batas ng pamilya. Kapag naging ginang China ako, gagawin ko ang lahat. Buong hapon mo na itong pinupunasan. Bakit marumi pa rin ito hanggang ngayon? Nagpapakapabaya ka ba sa trabaho? Hindi po. Nangangatwiran ka pa? Nangangatwiran ka pa? Nangangatwiran ka pa talaga? Sige. Sabihin mo sa akin ang takbo ng negosasyon para sa proyektong iyon. Tita, napagkasunduan ko na ang lahat para sa proyekto at nagsimula na ang trabaho. Iyan ang tama. Dahil nagpakita ka ng magandang resulta, maaari kong pag-isipang mag-invest sa teknolohiyang bay ng tatay mo. Talaga po, tita? Gusto niyo talagang mag-invest sa Angkang Bay? Siyempre naman. Kunin mo ang mga financial statement at record ng kontrata ng Angkang Bay, gawin ang pagsusuri sa pagsunod, at sa pulong ng pamumuhunan ay maaari na tayong pumirma. Sige po, kukunin ko na po ngayon. Sige na. Kapag dinala mo na ang huling piraso ng ebidensya, ay ako na mismo ang magdadala sa teknolohiyang bay. Tungo sa kanyang katapusan. Presidente Luo, ang lahat ng proseso para sa investment meeting ay kumpirmado na. Ang imbitasyon para sa teknolohiyang bay ay naipadala na sa kanilang mga kamay. Mabuti naman. Ano na ang balita sa panig ng pamilyang bay? Tumawag lang ang tatay ni Bai Xia para kumpirmahin ang oras ng tagpuan. Mukhang kampante silang makukuha nila ang puhunan mula sa Yanhua. Habang mas nagpipilit silang umakyat ng mataas, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Siya nga pala. Kumpleto na ba ang lahat ng dokumento sa paglabag ng teknolohiyang bay? Kumpleto ang mga ebidensya at handa na ang lahat. Mabuti naman. Ipadala na ang lahat ng iyan sa mga kinauukulang departamento ngayon. Isumbong sila tungkol sa teknolohiyang bay. Siguraduhin makikita ito ng mga kinauukulan bago magsimula ang investment meeting. Opo. Ang magandang palabas na ito ay sa wakas ay magsisimula na. Binibining Bay, ang suot ninyong singsing na diamante ay parang kaya nang bumili ng kalahati ng buong business street, hindi ba? Presidente Qi, talagang mahal na mahal kayo hanggang buto. Wala lang ito. Kapag ganap ng hawak ni Yuhan, ang grupong Yanhua, ang bawat proyekto ng grupong Yanhua ay kailangang bigyan ng aming Angkang Bay ng bahagi nito. Ang investment meeting na ito ay matagal nang nakareserba para sa ating teknolohiyang bay. Dahil nagustuhan kayo ng Yanhua, napakaswerte talaga ng pamilyang Bay. Hi, Xia. Peke ang ating mga account. Paano kung malaman ito ng Yanhua? Tay, tiyak na papanigan tayo ng tiyahin ni Yuhan, kaya huwag ka nang mag-alala. Tita, nandito ako. Tita, handa na ang lahat ng gamit. Pumirma na tayo ng kontrata ngayon din. Tita, anong ibig sabihin nito? Ipinasara na ng mga kinauukulang departamento ang teknolohiyang bay. Ang Yanhua ay hinding-hindi makikipagtulungan sa basurang kumpanyang gaya ninyo. Tapos na ang problema sa pamilyang bay? Chi Yuhan, ikaw na ang susunod, ikaw na walang utang na loob na lalaki. Pagsasara? Anong pagsasara? Hindi maaari. Tita, tauhan ako ni Yuhan. Talaga ba? Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung nasaan na ang pera ng kumpanya nyo? Tita, hindi ba't mag-invest ka sa teknolohiyang bay? Anong ibig sabihin nito ngayon? Niloloko mo ba ako? Niloloko ka? Ikaw mismo ang nag-abot sa akin ng mga report na puno ng peking account at may gana ka pang sabihing niloloko kita? Ako. Kalokohan.
Presidente Luo, hindi mo kami maaaring siraan at sirain na lang ng ganoon. Sige, hindi ko mamasamaing magpakita ng ebidensya sa lahat. Diyos ko, ang dami nilang utang na hindi nababayaran. Ang lakas naman ng loob nila. Kaya pala pilit silang kumakapit sa Yanhua, balak lang pala nilang isama ang Yanhua para punan ang kanilang mga butas na walang katapusan. Peke ito, lahat ng ito ay peke. Ikaw, sinadya mo kaming ipahamak. Ipinahamak? Peke rin ba ang mga record ng kumpanya at dokumento ng korte na ito? Ang teknolohiyang banyo ay matagal ng lubog sa dumi. Mabuti na lang at bago pa magsimula ang pagtitipon para sa pamumuhunan, ay legal nang ipinasara ng mga autoridad ang teknolohiyang bay. Ipinahahayag ko na dahil sa hinalang pamemeke ng kontrata at pandaraya sa pondo, ang teknolohiyang bay ay opisyal ng bangkarote simula sa araw na ito. Ano? Presidente Bay, hindi po maganda ito. Selyado na ang kumpanya. Maraming nagpautang ang sumisira sa reception. Napapalibutan na tayo. Gumawa po kayo ng paraan. Ano ang sinasabi mo? Ikaw iyon. Gusto mong sirain ang pamilyang Bay. Talaga namang nakakatawa. Pinilit ko ba kayong magkautang ng ganyan kalaki? Ako ba ang pumirma sa mga kontrata nyo? Nagpakalipin ang anak ko para sa iyo. Ganito mo ba siya? Pasasalamatan? Muntik na ninyong sirain ang Yanhua. Hindi ko na nga kayo ginugulo. Pero heto kayo. Ang kakapal ng mukha na baligtarin pa ang sitwasyon. Tama iyon. Madumi naman talaga ang kumpanya nila. Tapos isisisi pa sa iba. Talaga namang wala na silang delikadeza. Gustong gamitin ang pera ng Yanhua para pambayad sa utang. Hindi akalaing makakatagpo ng katapat, nagagalit na lang dahil napahiya. Ang kakapal talaga ng mukha. Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Mukhang hindi rin matino ang anak na iyan. Tama na. Nakita na ninyong lahat. Ang basurang kumpanya tulad ng teknolohiyang bay ay hindi karapat-dapat sa investment meeting na ito. Mas mabuti pang umalis na lang kayo. Lumayas na kayo. May utang akong 54 na milyong piso ngayon. Kung tatalikuran ako ni tita sa ganitong oras, hinding-hindi na ako makakapasok sa pintuan ng pamilyang Chi. Mawawalan lang ng saysay ang perang ito. Dahil hindi na rin naman maisasalba ang kumpanya ni Papa, mas mabuti pang sumugal na lang ako. Walang hiya ka. Bubugbugin kita. Seguridad. Papa, tumahimik ka. Siya. Paano mo nagawang saktan ako? Siya. Paano mo nagawang saktan ako? Pa, gusto ko lang na magising ka sa katotohanan. Matagal ko nang sinabi sa iyo na may problema sa account ng kumpanya, na huwag kang mandaya sa mga papeles para lang makakuha ng pera. Pero hindi ka talaga nakinig. Pinipilit mo pa akong isama sa kapahamakan na ito. Tita, wala po akong kinalaman sa lahat ng mga nangyayaring ito. Si Papa lang ang may gawa ng lahat ng hindi ko alam. Sa dami po ng mga nagawa ko para sa inyo, nagmamakaawa ako. Huwag ninyo akong iwan. Isama niyo po ako. Handa na akong putulin ang ugnayan ko sa pamilyang Bay. Kayo na lang ang ituturing kong pamilya. Kahit ano pang iutos ninyo, ay gagawin ko. Susunod po ako sa lahat ng gusto ninyo. Walang utang na loob. Ikaw na wala talagang utang na loob. Higit 20 taon kitang pinalaki. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, dapat ay pinatay na kita noong kapanganakan mo pa lang. Diyos ko, ang bilis namang laglagin ng anak na ito ang sarili niyang ama. Para lang makasiksik sa mayayaman, pati sariling tatay niya ay tinalikuran na. Ang lupit talaga niya. Pa, hindi pa ba kayo tapos magsalita? Sa tingin niyo ba ay gusto ko itong mangyari? Pinilit niyo lang ako na gawin ito. Kayo ang sumira sa pamilyang Bay. At sinira niyo rin ako. Ako pa ang namilit. Tita, alam ko pong iniisip ninyo na ordinaryo lang ang pinanggalingan ko. At hindi ako karapat-dapat sa isang mayamang pamilya gaya ng pamilyang Chi. Pero buntis na po ako. Hindi nyo naman siguro itataboy ang anak ni Yuhan? Anong sinabi mo? Tingnan nyo po. Sapat na ba ang apo nyo sa pamilyang Chi para pagbigyan nyo na ako? Di ba sapat ang dugo ng pamilyang Chi para pagbigyan nyo ako? Baishiya, alam mo ba na dapat kang managot sa lahat ng sinasabi mo? Alam ko po iyon, tita. Hindi ko magagawang magsinungaling tungkol sa ganitong bagay. Nalaman ko lang din ito nitong nakaraang 2 araw. Magdadalawang buwan na ito. Kung hindi lang ako naitulak sa ganitong sitwasyon, hindi ko ito sasabihin sa harap ng maraming tao. Kahit si Yuhan ay wala pang alam tungkol dito. Ganoon ba? Sige, bukas ay magpapadala ako ng personal na doktor para suriin ka ng husto. Kapag sinubukan mong gumawa ng anumang kalokohan... Tita, huwag po kayong mag-alala. Gusto ko na ring makumpirma agad ito para mapasaya si Yuhan. Sige, sumama ka muna sa akin pauwi ngayon. Salamat po, tita. Anong ginagawa mo? Anak kita, hindi ka pwedeng umalis. Bitiwan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi na ako ang anak mo. Ang isang manggagansyong gaya mo ay hindi karapat-dapat maging tatay ko. Ikaw na walang hiyang babae ka, bubugbugin kita.
Napakawalang hiya mo. Bubugbugin kita ng husto. Tigil! Presidente Bai, lugar ito ng Yanhua at hindi ka pwedeng magwala rito. Ilabas siya at permanenteng ilagay sa blacklist ng Yanhua. Wala kayong utang na loob. Paparusahan kayo ng langit. Mamatay na kayong lahat. Tita, wag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Baliw na ang taong iyan. Naintindihan ko. Sumama ka na muna sa akin pauwi. Sige po. 7 taon nang kasal si Yuhan, pero wala silang anak. Dahil sa batang nasa tiyan ko, siguradong ang pamilyang Chi ay ituturing ako na tila isang reyna. Baishia. Baog si Kiyuhan at hindi siya pwedeng magkaanak. Yung batang iyan sa tiyan mo, ay kanino ba talaga iyan? Presidente Luo, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri, totoong buntis si Binibining Bay. Mga 8 linggo na ang sanggol at normal naman ang lahat ng resulta. Tita, hindi ba't sinabi ko na sa inyo na hindi ako nagsisinungaling? Anak ito ni Yuhan. Naintindihan ko. Mayordomong Wei, ihatid mo na ang doktor palabas. Opo. Tita, sa tingin niyo po, matutuwa kaya ng husto si Yuhan kapag nalaman niyang magiging tatay na siya? Tita, tingin mo ba matutuwa ng husto si Yuhan kapag nalaman niyang magiging tatay na siya? Gusto kong sabihin ang magandang balitang ito kay Yuhan. Siguradong miss na niya ako doon sa ibang bansa. Kung saan ka masaya. Salamat, tita. Chiyuhan, gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mong buntis ang kabit mo. Hello, Yuhan. Hulaan mo kung anong magandang balita ang dala ko para sa iyo? Ano yon? Buntis ako. Anak mo ito. Ano? Buntis talaga si Baisha? Hello? Yuhan. Bakit hindi ka nagsasalita? Oh, siya? Huwag mo muna itong sasabihin sa kahit kanino ha. Ako naman, kalahating buwan na lang at babalik na ako. Pag-usapan natin iyan pagbalik ko, okay ba? Siguradong tuwang-tuwa na si Yuhan ngayon. Sige, Yuhan, hihintayin kita. Bilisan mong bumalik ha. Sige, walang problema, babalik ako agad. Pagbalik ni Yuhan, magiging siginang China ako. Baisha, buntis talaga? Paanong nangyari iyon? Noon, malinaw na sinabi ng doktor na Baisha, buntis siya talaga. Paano nangyari iyon? Noon, ang sabi talaga ng doktor noon? Hello? Ha? Hey, Jingyan? Busy ka ba? Ayos lang. Bakit? May problema ba sa proyekto? Oh, hindi. Maayos naman ang takbo ng proyekto. Gusto ko lang magtanong. Iyon, naitabi mo pa ba ang medical report ko noon? Ang ibig mong sabihin ay ang report tungkol sa kakayahan mong mag-anak? Ang tagal na noon, bakit mo biglang itinatanong iyan? Oh, wala lang. Bigla ko lang naalala. Iyon ang naging konklusyon ng medical report na iyon. Ay totoo ba? Siyempre totoo ang report, itatago ko pa rin iyon para sa iyo hanggang ngayon. Sandali, bakit mo ba biglang tinanong ito? Wala lang. Tinatanong ko lang. Ang sakit na ito, ay may mababang tsansa lang ba na gumaling? Mahirap masabi ang mga bagay tungkol sa medisina. Pero sinabi rin ng doktor noon na may napakaliit na tsansa itong gumaling. Talaga? Ay, kaya ano ang eksaktong tsansa na gumaling ito? Ang tsansa ay nasa mga 1 sa 10,000. Bakit? Gusto mo na bang magkaanak? Siyempre. Hindi. Nagtatanong lang ako ng kung ano-ano. Hay, alam kong busy ka sa proyekto. Wala akong oras para isipin ito. Sige na. Kung wala na tayong pag-uusapan ay ibababa ko na ito. Dahil may pulong pa ako ngayong hapon. Oh, sige. Mag-asikaso ka na muna, mahal. Isang pagkakataon sa 10,000, hindi ko akalain na ako pala ang swerteng iyon. Ay, hindi maaari? Buntis na si Baisha? Kailangan kong magpadala ng pera sa kanya para makabili siya ng mga pinakamahusay na suplemento. Buntis na si Baisha? Kailangan kong magpadala ng pera sa kanya para makabili siya ng mga pinakamagandang bitamina. Ang account na ito ay naka-freeze. Hindi matatapos ang transaksyon. Anong nangyari? Bakit ito naka-freeze? Bakit naman ito na-freeze? Posible kayang nalaman na ni Jingyan ang tungkol kay Baisha?
Oh, hello. Mahal kong asawa. Bakit ka na naman tumawag? Ay, wala naman. Gusto ko lang sana magtanong. Parang naka-freeze yata ang lahat ng bank card ko. Paano? Paano nangyari ang lahat ng ito? Oh, tungkol sa bagay na iyan? Pinalakad ko na iyan sa finance department. Patay. Nalaman kaya ni Jingyan na nagpadala ako ng pera kay Bai Xia noon? Oh, bakit naman kailangang i-freeze? Oh, ito. Bakit ito na-freeze? Kailangang i-update ang impormasyon sa trust fund na inayos ko para sa iyo noon. Nakalock muna ang lahat ng mga kaugnay na account para hindi makaapekto ang pagbabago ng pondo sa bank statement. Nag-alala akong baka abala ka kaya hindi ko agad nasabi sa iyo para hindi ka maabala. Oh, haha. Oh, sige. Kailan naman kaya ito ma-unfreeze? Alam mo naman, nandito ako sa ibang bansa. Talagang kailangan ng pera sa bawat galaw. Sabi ng abogado, aabutin pa siguro ng kahit kalahating buwan. Ano mang gagastusin mo, direkta ka na lang mag-reimburse sa accounting. O baka naman, gusto mong habang wala ako, ay gumawa ng kung anong kalokohan ng palihim? Oh, hindi. Paano naman mangyayari iyon? Ito lang kasi, nang makitang biglang na-freeze ang bank card, medyo kinabahan lang ako. Ay haha, tinatanong lang kita. Sige na, ang tanda mo na, natataranta ka pa sa maliit na bagay na ito. Lolokohin ba naman kita? Magtrabaho ka na ng mahinahon, ibababa ko na ito. Ay, sige, mauna ka na. Tungkol pala sa trust fund ang dahilan. Napakamaingat talaga ni Jingyan, lahat ay napag-isipan niya ng maigi. Kapag na-unfreeze na ito, kailangan ko nang magpadala agad ng pera kay Xia para maalagaan niya ng mabuti ang kaniyang pagbubuntis. Naniwala na agad siya? Napakadali niya talagang maloko. Paano naman si Binibining Bay? Magpadala ka ng tao para alamin kung kanino talaga ang anak niya. Saka, pasamahin mo siya sa akin sa dinner party bukas. Opo. Sa dinner party na ito, ipapakita ko sa kaniya ng malinaw kung sino ba talaga siya sa harap ko. Sa wakas, magagamit ko na rin ang mga alahas na binili ko noon. Binibining Bay, hindi angkop magsuot ng ganito karaming alahas sa isang piging. Magmumukha itong baduy. Ano bang alam mo? Ito ang tinatawag na elegansa. Mamaya, ipakikita ko sa mga sosyal na babaeng iyon na ako na si Bai Xia ngayon ay isa na ring maimpluwensyang tao. Binibining Bay, bilisan niyo po sana. Naghihintay na si Presidente Luo sa inyo sa ibaba. Nakakainis naman, bababa na ako. Nagsuot ng kung ano-anong basura? Na parang isang bagong yaman na baduy? Tia, tingnan nyo. Maganda ba ang suot ko ngayon? Bagay na bagay ba ang mga alahas na ito sa gown ko? Ayos naman. Tara na, huwag nating hayaang mainip ang host ng piging. Opo. Ay, Presidente Luo, sa wakas ay dumating ka na rin. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ang ganda mo pa rin hanggang ngayon. Masyado niyo naman akong pinupuri, Presidente Shen. Isang malaking karangalan ang makadalo sa inyong piging. Ay, huwag ka nang masyadong magalang. Presidente Luo, sino nga pala ang kasama mong ito? Presidente Luo, sino siya? Ito si Bai Xia. Isinama ko siya rito para makakita naman ng mundo. Kumusta? Ako ang fiancé ni Chi Yuhan. Oh. Ay, nga pala, Presidente Luo. Gusto ko sanang pag-usapan ang plano natin para sa susunod na quarter. Iniisip ko kung pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Walang problema. Oh, dito ka muna mag-isa. Huwag kang mag-alala, tita. Kaya ko ito. Anong pinag-uusapan nyo? Ganyan ba kayo makatingin dahil tingin nyo ay napakaganda ng suot ko? Halika rito. Jingyan, ito ba yung sinasabi mong kabit? Eksakto. Hindi ba napakatanga niya? Ang galing mo talagang maglaro. Titingnan ko nga kung anong klaseng kahihiyan ang gagawin niya. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Hehe. Talagang kapansin na pansin, lalo na itong kwintas na perlas. Mukhang napakalaki at biluga na. Siyempre naman, ang perlas na ito ay kasing laki ng itlog ng kalapati kaya napakamahal. Siyempre magiging bilugan ng lahat kung gawa lang naman sa plastic ang mga pekeng perlas na iyan. Anong pinagsasabi mo? Pekeng perlas na gawa sa plastic lang. At talaga namang mukhang puno sila, di ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit bawal na bang magsalita ngayon? Ang pulseras mo? Na ito ay mas mukhang basura pa kaysa sa suot ng yaya ko. At ang mga ruby sa hikaw mo ay ang dilim ng kulay. Baka naman gawa lang iyan sa salamin. Imposible. Binili ko ang mga ito sa napakamahal na presyo. Paanong magiging peke ang mga ito? Ang ignorante mo talaga. Ipinagmamalaki mo pa ang mga peking gamit na parang kayamanan. Nakakatawa ka. Kayo, sinasadya ninyo akong apihin.
Inupi ka? Si Kiyuhan ay may asawa na. At naglalakas loob ka pang magpanggap na tunay na kasintahan? Isa ka lang namang kabit, tapos may mukha ka pang sabing inaapi ka namin. Tama. Wala ka talagang kahihiyan. Anong mga pinagsasabi ninyo? Sinong kabit? Inggit lang kayo sa akin dahil maganda ako at bata pa para makasal sa isang mayamang pamilya. Galit na siya? Wala ka talagang modo? Sumisigaw ka sa pampublikong lugar? Para kang isang palengkera. Ang katulad mo ay karapat-dapat pumasok sa mayamang pamilya? Kung ganoon kababa ang pamantayan nila, baka naging palengke na ang mansyon nila. Sinong tinatawag mong palengkera? Ayaw nyo lang talagang makitang umaangat ako? Sasabihin ko sa inyo, sa hinaharap ang buong pamilyang Chi ay magiging akin. Kayong mga matatandang babae, akala nyo ba kung sino kayo? Miss, pakiusap po, kumalma lang kayo. Lumayas ka. Sino ka ba sa akala mo? Punitin ko ang bibig mo. Tumigil kayo. Pupunitin ko ang bibig mo. Tigil. Tita, Anong ginagawa mo? Nag-ay-skandalo ka na parang isang palengkera. Gusto mo bang maging katatawanan ng pamilyang Chi sa buong lungsod? tita, sila ang unang nang insulto sa akin. Kahit mali pa ang sinabi nila. Dapat ka bang magpahiya ng ganito sa harap ng lahat? Idinamay mo ang dangal ng pamilyang Chi sa kahihiyan mo. Buntis si Binibining Bay. Mukhang napagod na siya. Dalhin siya sa silid pahingahan para magpahinga. Opo. Tita, ako, Kapag nanggulo ka pa, lumayas ka na at bumalik sa pamilyang Bay. Napakagandang palabas nito. Hindi ko inakala na ang inihanda mong programa ay magiging ganito kapana-panabik. Pasensya na sa inyong lahat. Presidente Luo, kailan mo balak ibulgar si Kiyuhan at ang kabit na ito? Maghintay muna tayo. Dahil ang tunay na palabas ay magsisimula pa lamang. umalis ka sa harap ko. Ang mga mapanglait na taong iyon ay lahat inaapi ako. Sa anong karapatan? Tama pala, si Yuhan. Mahal na mahal ako ni Yuhan. Kapag nalaman niyang inaapi ako, tiyak na bibigyan niya ako ng pera para bumili ng pinakamahal at pinakamagandang alahas. Pagdating ng oras na iyon, tingnan ko lang kung sino pa ang mangangahas na pagtawanan ako. Paalam. Paalam. Hello, Yuhan. Oh, siya. Anong nangyari? Yuhan, ang sama ng loob ko, nahihirapan ako ng husto. Anong nangyari? Magpadala ka na ng pera sa akin? Magpadala ka agad ng 78 milyong piso. Hindi, 156 na milyong piso. Siya. Bakit bigla ka na naman humihingi ng pera sa akin? Pumunta ako sa isang piging ngayong gabi. Kaso binubuli nila akong lahat. Sabi nila mumurahin lang daw ang suot kong alahas. Tinawag pa nila akong palengkera at pinalalayas. Yuhan, magpadala ka na ng pera sa akin. Bibili ako ng pinakamagarbong alahas. Sa susunod na pagtitipon, tatalunin ko silang lahat. Naka-freeze ang lahat ng card ko ngayon. Saan naman ako kukuha ng pera para sa kanya? Ang tanga naman nito, pera lang ang alam. Jasya, huwag ka munang mag-alala ngayon. Buntis ka sa anak ko, hindi ka dapat masyadong nagpapastress. Ganito na lang, hintayin mo ang pagbabalik ko sa bansa, hindi lang alahas, kahit ano bibilhin ko para sa'yo. Gusto ko na ngayon din. Nagdadamot ka ba? Na kahit ganitong halaga lang ayaw mong ibigay? Kasinungalingan lang pala ang pagsasabi mong mahal mo ako. Hindi sa nagdadamot ako, ang proyekto ko rito ay nasa napaka-importanting yugto. Hindi pwedeng galawin ng basta-basta ang pera sa account. Ganito na lang, pagbalik ko ay babawi ako sa iyo. Ayos ba? Yuhan, hindi mo ba ako niloloko? Ibinigay mo ba ang lahat ng pera sa asawa mo? Inibigay mo ba ang lahat ng pera mo sa asawa mo? Ano bang pinagsasabi mo? Sa puso ko ay, ikaw lang at ang bata. Paano naman kita lolokohin? Pagbalik ko ay babawi ako sa iyo. Ayos ba? Sige na, magpakabait ka. Magmi-meeting na ako agad. Magpahinga ka muna ng mabuti. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hello? Bakit ba lalo siyang nagiging makulit? Hindi ko alam kung makakalusot ba ako sa pagkakataong ito. Napakasarap pakinggan ng mga salita niya, pero hindi pa rin naman siya handang magbigay ng pera. Siguradong, mahigpit siyang binabantayan ng losyang niyang asawa. Sa pagkakataong ito, kailangan ko nang hanapin si Chinrui. Tutal, posible ring sa kaniya ang batang ito.
Hindi niya ako pwedeng pabayaan. Talagang ang isang anak sa pagkakasala. Chiyuhan o Chiyuhan, ang batang palagi mong iniisip ay hindi naman talaga sa iyo. Sino iyan? Ako ito? Tita, patay. Narinig kaya niya? Ang mga sinabi ko? Tita, bakit po kayo pumasok? Lalabas na sana ako para hanapin kayo. Nakapagpahinga ka na ba? Ang gulo ng ginawa mo sa labas kanina. Hindi ba't nakakahiya iyon? Hindi po ganoon, tita. Sila ang unang nagsabing peke ang mga alahas ko at minura pa nila ako. Tama na. Ang pagpapahiya mo sa pamilyang Ki sa harap ng ibang tao ay mali mo. Opo. Tita, may narinig ba kayo? Sa labas kanina? Kanina sa labas. Meron ka bang narinig? Anong maririnig? Narinig ko lang na napakaingay mo. Pumasok ako para tignan kung nanggugulo ka na naman. O baka naman palihim mo akong sinusumpa habang wala ako? Hindi po, hindi po. Huwag kayong mag-alala, tita. Mula ngayon ay mag-iingat na ako sa mga kilos ko. Hinding-hindi ko kayo papapahiya pati na ang pamilyang Chi. O sige na, gabi na, bumalik ka na. Presidente Luo, ang tungkol sa ipinapaimbestiga ninyo ay may pag-unlad na. Sinuri namin ang lahat ng mga taong malapit kay Baisha at ang pinakaposibleng ama ng bata ay ang lalaking ito na si Qin Rui. Siya ay isang batugang anak mayaman at dati ring nobyo ni Baisha. Kahit noong magkasama na sina Baisha at Ki Yuhan ay madalas pa rin silang nagkikita. Nakakaaliw naman. Magaling talagang pumili itong si Baisha. Puro mayayaman lang ang pinapatulan. Kailangan po ba nating ipaalam ang balitang ito kay Chi Yuhan? Wag na. Kapag bumalik na si Ki Yuhan, gusto kong makita niya mismo kung ang batang matagal na niyang inaasam ay kaninong anak talaga. Kapag lumabas si Baisha, magpadala ka ng taong magbabantay sa kanya. Siguraduhin mong makakakuha ka ng matibay na ebidensya laban sa kanila ni Qin Rui. Masusunod po? Sige na. Hindi ba't gustong gamitin ni Baisha ang bata para umangat ang katayuan? Kung ganoon, sa oras na abot langit ang saya niya, ay kukunin ko ang lahat sa kanya. Yo. Nandito na si Senyorita Bai. Bakit naisipan mong hanapin ako? Bakit hindi pa ba sapat si Ki Yuhan para maging sandigan mo? Huwag ka nang maraming satsat. May hihingin akong pabor sa'yo. Pabor? Sabihin mo. Noong kumapit ka kay Ki Yuhan, tila hindi ganito ang ugali mo. Sige na. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Gusto kong bilhan mo ako ng isang set ng alahas, iyong pinakamahal. Gusto kong sapawan ang mga matatandang mayayamang babaeng iyon. Bibili ng alahas. Hindi ba't mayaman at mahal na mahal ka ng panganay na si Ki Yuhan? Vice-presidente na siya ng Yanhua. Bakit? Kukulangin pa ba siya sa maliit na halagang ito? Nasa ibang bansa siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari nitong mga nakaraang araw. Hindi siya nagbibigay ng kahit isang kusing. Said na ako ngayon. Hindi ko pa nababayaran ang 55 milyong piso na utang ko sa kaibigan ko. Qin Rui. Ang tanging makakatulong sa akin ngayon ay ikaw na lang. Bakit mo naman naisip na tutulungan kita? Dahil ang batang nasa sinapupunan ko ay sa iyo. Sa akin? Oo. Kailan pa nangyari iyon? Noong 1 buwan lang. Alam ba ito ni Chi Yuhan? Wala nang saysay na pag-usapan iyan ngayon. Sa iyo ang bata, kailangan mong maging responsable. Bilhan mo ako ng alahas, tulungan mo akong makaraos sa mga panahong ito. Kapag naging ginang Chi na ako, babayaran kita. Alang-alang sa bata, maaari kitang tulungan. Subalit, magpapalinaw na ako sa iyo simula pa lang. Anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong sabihin? Kapag naging ginang Chi ka na, magpadala ka sa akin ng 4 na milyong piso na panggastos buwan-buwan. Ang anak ko na si Qin Rui ay hindi mo pwedeng ipagbuntis ng libre, di ba? Sige, basta tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Kahit 8 milyong piso pa ang ipadala ko sa iyo buwan-buwan, ayos lang. Madali kang kausap.
Hindi ba't sinabi mo sa akin kanina na nasa ibang bansa si Ki Yuhan? Oo nga, Kaya sa mga susunod na araw, kailangan mo akong samahang mag-enjoy, di ba? sige. Magandang araw po, Ginang. Ang mga alahas po rito ay maaari ninyong piliin ng malaya. Ang liliit naman ng mga brilyanteng ito, hindi bagay sa akin. Ilabas nyo ang pinakamahal na kuwintas sa shop nyo. Ginang, ang pinakamahalagang koleksyon namin ay nagkakahalaga ng 128 milyong piso. Huwag ka ng maraming satsat. Ilabas mo at nang makita ko. Sabi ko na nga ba, ang ganda talaga kapag mahal. Kukunin ko na itong kuwintas. Pati ang kapares ng mga hikaw at pulseras. Ibalot mo ang lahat para sa akin. Ma'am, napakahusay po ng inyong panlasa. Ibabalot ko na po ito agad para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagbili. Ibalot nyo rin ang mga ito. Babalikan ko na lang mamaya. Mag-iingat po kayo, ma'am. Binibining Bay, heto na po ang inyong mga alahas. Siya, kailan mo babayaran ang 55 milyong piso na hiram mo sa akin? Kapag naging ginang China ako, wala lang ang 55 milyong piso na iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magpakitang gilas para makita ng mga taong iyon kung sino ang kinakalaban nila. Tita, bakit gising ka pa gayong gabi na? Ako nga dapat ang magtanong sa iyo. Buntis ka na nga pero hindi ka pa rin naglalagi sa bahay? At umuwi ka pa ng ganitong kalalim ang gabi? Ano ba talaga ang ginawa mo sa labas? Ano ba talaga ang ginawa mo sa labas? Lumabas lang ako para bumili ng ilang disenteng alahas. Iniisip ko kasi, nasamahan kayo sa susunod na pagtitipon. Para hindi naman mapahiya ang pamilyang Chi. Sige na. Bakit ka kinakabahan? Hindi naman kita tinatanong ng pilit. Ang pinakamahalagang gawain mo ngayon ay ang alagaan ng iyong pagbubuntis. Sa susunod ay kailangang bumalik ka ng mas maaga. Tama po kayo, tita. Mag-iingat po ako. Sige na, magpahinga ka na. Magandang gabi po, tita. Ano ang lagay ng sitwasyon ngayon? Presidente Luo, nagkita nga po si Bai Xia at si Qin Rui ngayong araw. Silang dalawa sa cafe ay nanatili ng halos 1 oras. Sa panahong iyon ay nagkaroon sila ng pisikal na ugnayan. Wala na bang iba? Wala na po. Binigyan ni Qin Rui si Bai Xia ng isang card, pagkatapos noon ay naghiwalay na ang dalawa. Sinuri namin, pumunta si Bai Xia sa ilang mga luxury shop ngayong hapon at lahat ng gastos ay ginamitan ng card na iyon. Gagamit ng pera ni Qin Rui para magpasikat sa pamilyang Chi. Marunong talagang dumiskarte itong si Bai Xia. Kailangan po bang gawan ng aksyon? Huwag na. Ipagpatuloy niyo lang ang pagbabantay sa kanya. Ang gusto ko ay ebidensyang makakatapos sa kanya sa isang bagsakan lang. Hindi pa ito ang tamang panahon. Masusunod po. Gusto kong makita kung kailan itong si Bai Xia ay mabubuko ang kanyang tunay na kulay. Bagay na bagay talaga ang mga ito sa akin. Maghintay lang kayo. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na pagtawanan ako sa susunod na piging. Bukas ng 3:00 ng hapon. Magkita tayo sa dating gawi. Sige. Mahal, aasahan kita. Ang posisyon bilang ginang Ki, pati na ang lahat sa pamilyang Chi, sa madaling panahon, ay magiging akin din lahat. Talagang nagiging mas kaakit-akit ka na ngayon. Mukhang inalagaan ka ng mabuti ng pamilyang Chi. Tigil-tigilan mo ako. Titingnan ko lang kung mabait ang anak ko. Huwag kang malikot ang kamay. Maraming nakakakita rito. Kapag nakita tayo ng mga tao mula sa pamilyang Ki, ay tapos na tayo. Magiging susunod na, ginang Chi ka na sa lalong madaling panahon. Sino ang maglalakas loob na galawin ka?
Sabihin mo nga, ano kaya ang mangyayari kung malaman ni Ki Yuhan na ang batang nasa sinapupunan mo ay hindi sa kanya? Qin Rui, ano bang balak mong gawin? Galit ka na. Huwag ka nang magalit. Nitong mga nakaraang araw, minalas ako sa sugal at maraming natalo na pera. Tandaan mong tulungan akong magbayad kapag nakuha mo na ang pera. Naintindihan ko. Ipapadala ko agad sa iyo kapag nakakuha na ako ng pera mula sa pamilyang Ki. Ganyan nga, mabuting bata. Presidente Luo, na-backup na po ng maayos ang video na ito. Ano po ang susunod na hakbang? Gaano pa katagal bago bumalik ng bansa si Ki Yuhan? Base sa schedule, may 5 pang araw. Sabihan ng abogado, ihanda ang kasunduan sa diborsyo at ang mga dokumento para sa demanda. Bukod dito, ihanda ang Departamento ng Public Relations para sa anumang utos. Opo. At isa pa, magpa-reserve ng pinakamarangyang hotel sa buong lungsod. Gagawa ako ng pinaka-ingranding seremonya sa araw ng pagbabalik ni Chi Yuhan para salubungin siya ng maayos. Aayusin ko na po agad. Kumusta na ang mga inihahandang gamit? Handa na po ang lahat, pakitingnan po. Kung paano isasagawa ang seremonyang ito, kapag nakabalik na si Baisha, makikipag-usap ako sa kanya ng mabuti. Tita, narito na po ako. Halika, maupo ka. Ano po ang kailangan niyo, tita? Umayos ka ng upo. Siyang ka pala, 2 buwan na rin ang tiyan mo, di ba? Opo, tita. Huwag po kayong mag-alala. Inaalagaan ko pong mabuti ang bata sa sinapupunan ko. Ang mga gawaing ibinigay ko sa iyo noon ay para lang makita kung kaya mong panindigan ang pagiging asawa sa pamilyang Chi. Ngunit ngayong buntis ka na sa anak ni Yuhan, sapat na ang katapatang ito. Bilang manugang ng pamilyang Chi, tinatanggap na kita? Hindi po ba kayo nagbibiro? Makakapasok na po ba ako sa pamilyang Chi? Tingin mo ba ay niloloko pa rin kita? Tita, ito ay... Uuwi na rito si Yuhan sa loob ng 5 araw. Plano kong magpahanda ng salusalo para sa kanyang pagdating. Doon ko na rin iaanunsyo ang tungkol sa inyong dalawa. Pagkatapos ay pipili tayo ng araw para sa inyong kasal. Ganoon pala iyon. Salamat po, tita. Huwag po kayong mag-alala, pagsisilbihan ko kayo ng mabuti at hinding-hindi ko kayo bibiguin kapag nakapasok na ako sa pamilyang Chi. Huwag mo muna akong pasalamatan. Ang lahat ng ito ay para sa inyo ni Yuhan. Sabihin mo lang kung meron kang anumang kahilingan. Tita, gusto ko ang pinakamaringal na handaan at magsuot ng pinakamagandang damit. Mayor Damangway, ang mga kahilingan ni Binibining Bay ay itala mo lahat. Opo. Siya nga pala, tita. Sa araw ng pagdiriwang, gusto ko sanang papuntahin din si Ginang Chi. Gusto mong papuntahin si Ginang Chi? Gusto mo bang dumalo si Ginang Chi? Siyempre kailangang dumating siya. Matagal ko nang nabalitaan na 7 taon nang kasal sina Yuhan at Ginang Chi pero wala pa ring anak. Siguradong si Ginang Chi ay isang matandang hindi man lang maihaharap sa tao. Gusto ko lang ipakita sa kanya kung sino ba talaga ang nararapat na tumayo sa tabi ni Yuhan. Pagdating ng oras na iyon, lahat ng tao ay nasa paligid ko at walang papansin sa kanya. Dapat niyang malaman na oras na para ibigay niya sa akin ang kanyang pwesto. Sige. Mayor Damangway, huwag mong kalimutang imbitahan si Ginang Chi na dumalo. Bigyan mo siya ng upuan sa harap para sabay nating mapanood ang palabas. Opo. Siya nga pala, tita. Gusto ko ring iimbitahan ang lahat ng mga kilalang tao sa lungsod. Lalo na ang mga sosyalistang dati ay pinagtatawanan ako. Walang problema. Ito ang iyong malaking araw. Tatawag din ako ng ilang meet para maibalita ka ng maayos. Ang bait niyo talaga, tita. Pagdating ng oras, ipapaalam ko sa lahat na ako, si Baisha, ang tunay na may bahay ng pamilyang Chi. Sige, magpahinga ka na ng maaga. Bukas sasamahan kita para magpa-reserve ng gown. Salamat po, tita. Presidente Luo, talaga bang iimbitahan natin ang lahat? Siyempre naman. Isama mo rin si Qin Rui sa listahan ng mga iimbitahan. Opo. Bukod doon, ipaalam mo ang balita tungkol sa handaan sa mga pinagkakautangan ng teknolohiyang Bay. Masusunod po. Hindi ba't sabik na sabik si Bai siya sa handaang ito? Kaya naman ang mga dapat na naroroon ay hindi dapat mabawasan kahit isa. Presidente Luo, sa wakas ay dumating din po kayo. Ito po ang inihanda naming bagong gown para sa inyo. Tita, parang ganito ang suot ng isang ginang noong huling piging. Gusto kong mas maging maganda kaysa sa kanya. Manager, pakidala rito ang gown na pinahanda ko sa iyo kanina. Sige po, Presidente Luo.
Ang ganda naman nito. Gusto niyo po bang isukat ito, ma'am? Sige, susukatin ko na ngayon din. Presidente Luo, ang gown na ito ay ginawa base sa gusto niyo. Lahat ng nakakabit dyan ay mga murang peking diamante lang na idinikit. Mahusay ang ginawa mo. Siguraduhin mong hindi niya mapapansin ang totoo. Opo. Tita, tingnan niyo po. Maganda ba? Ang dami namang diamante nito. Siguradong ikamamatay ni Ginang Chi sa inggit kapag nakita niya ito. Bagay na bagay sa iyo iyan. Ang gown na ito ay limited edition ngayong taon at iisa lang sa buong bansa, ma'am. Napakaganda po ng panlasa niyo. Iyan na ang kukunin namin, ayusin ang sukat para sa kanya, at babalikan namin ito pagkalipas ng 3 araw. Sige po, Presidente Luo. Sige na, halika na rito at pumili ng singsing. Baisa, ang singsing na nasa kamay mo ay dapat nang maibalik sa tunay na may-ari nito. Sige na, halika rito at pumili ka na ng singsing. Opo. Presidente Luo, ito po ang pinakabagong disenyo na espesyal naming inihanda para sa inyo. Tita, tingnan niyo. Ang laki naman ng diamante na ito. Gusto kong isukat. Sa akin ang singsing na ito, nagawa pang ilabas ni Chi Yuhan ng palihim para ibigay sa babaeng ito. Ang utang na ito ay hinding-hindi ko malilimutan. Sige, saktong hubarin mo na rin ang luma mong singsing para malinis at maitago muna ng mga tauhan dito. Wow, tita. Tingnan niyo, napakaganda naman ito. Mabuti kung gusto mo. Ito na ang regalo ko para sa kasal niyo. Pagbalik ni Yuhan ay sasabihan ko siyang ibili ka ng mas malaki at mas magandang singsing. Salamat po, tita. Bye, Shia. May utang ka sa akin? Chi Yuhan? May utang ka sa akin? Sa piging na ito para sa pagdating niyo, ay sisingilin ko kayo pati na ang tubo nito. Medyo gabi na rin. Magpahinga ka na muna. Mag-ipon ka ng lakas. Para maging handa sa welcome party. Sige po. Magandang gabi po, tita. Madam, ipaghahanda ko na po kayo ng pampaligo. Hello? Hello? Hello, tapos ka na ba sa trabaho, Yuhan? Katatapos ko lang. Bakit gising ka pa? Namimiss mo ba ako? Kumusta ang takbo ng proyekto mo? Nabalitaan kong tuwang-tuwa raw ang mga kasosyo. Siyempre naman. Hindi mo ba titingnan kung sino ang nakipag-usap? Sa pagkakataong ito, hindi lang ang pangunahing karapatan sa pagiging ahente ang nakuha ko, kundi na ibaba ko pa ang puhunan ng 3%. Pagkabalik ko sa bansa, ay bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Alam kong kaya mo iyan. Nitong mga nakaraang taon ay lalong gumaganda ang trabaho mo sa kumpanya. Dahil nandyan ka sa Yanhua, sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Nga pala, sa araw ng pag-uwi mo, maglulunsad ako ng isang malaking welcome party para sa iyo. Welcome party? Jingyan, napakamaalalahanin mo. Hindi mo na kailangang mag-abala ng ganyan. Malaki ang nagawa mong kontribusyon ngayon. Gusto kong ipakita sa lahat na, kapag ipinasa ko na sa iyo ang Yanhua, ay magiging kampante na ako. Jingyan, ano ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Yuhan, balak ko nang ibigay sa iyo ang posisyon bilang tagapagmana ng Yanhua. Asawa ko, anong sinabi mo? Sobrang napagod ako nitong mga nakaraang taon. Gusto ko munang magpahinga. Nariyan ka naman sa Yanhua, kaya kampante na ako. Sa welcome banquet ay iaanunsyo ko sa lahat na ang lahat ng mga gawain sa Yanhua ay ipapaubaya ko na sa iyo. Jingyan, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba nakikipagbiruan sa akin? Ang posisyon na pinapangarap ko lang ay kusa nang ibinigay ni Jingyan. Bakit bigla ka yatang natauhan? Dahil karapat dapat ka. Mag-asawa tayo. Ang Yanhua naman talaga ay ating pinagtulungang negosyo. Ngayong nariyan ka na sa Yanhua, gusto ko nang bumalik sa pamilya natin para maasikaso kita ng mabuti. Sige na, bumalik ka na sa bansa ng panatagang loob. Pagdating sa welcome banquet, bibigyan kita ng magandang pabuya. Asawa ko, maraming salamat sa iyo. Salamat sa tiwalang ibinigay mo sa akin. Hinding-hindi kita bibiguin. Pagkabalik ko, babawi ako at sasamahan kita. Sige, hihintayin kita. Ako na ang tagapagmana? Yes? Sa wakas, mapapasa akin na ang Yanhua.
Sa wakas, magsisimula na rin ang totoong palabas. Isang napakalaking sorpresa. Mag-propose kaya si Yuhan sa akin sa mismong engagement party? Bukas ay araw ko na. Gusto kong makita kung anong mukha ang mayroon ang ginang Chi na iyan para tumayo sa tabi ni Yuhan. Ang posisyon bilang asawa ni Yuhan ay para sa akin lamang. Binibining Bay, talagang napakaganda mo ngayong araw. Mukhang napakamahal ng suot mong gown na ito, hindi ba? Ayos lang naman, nasa 8 milyong piso lang iyan, sinuot ko lang ito ng basta-basta. Tia, nasaan si Yuhan? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Kabababa lang niya ng eroplano. Darating na siya rito sa lalong madaling panahon. Paano naman ang ginang Chi? Siguro ay hindi na siya naglakas loob na pumunta rito. Hinihintay ko pa naman siyang makita kung sino ba talaga ang tunay na may bahay ng pamilyang Chi. Huwag kang magmadali. Kapag dumating na si Yuhan, tiyak nalilitaw din siya. Sa bagay, ang isang tulad niyang inabandu ng asawa ay kailangang hintayin muna si Yuhan bago maglakas loob na magpakita. Mabuti na rin iyon. Samantalahin ko na ang pagkakataong ito para batiin ang mga bisita para hindi siya maging sagabal sa paningin ko kapag dumating na siya. Baisha, huwag kang magmadali. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung sino ba talaga ang tinatawag mong ginang Ki. Presidente Luo, maayos na ang lahat. Mabuti. Kapag dumating na si Chi Yuhan, magpapatuloy ang lahat ayon sa plano. Naiintindihan ko po. Uy, Binibining Bay. Ang suot mo ngayon ay mas makinang kaysa noong huli nating pagkikita ah. Parang pamilyar ang mga brilyanting ito ah. Ay, parang mga plastic sticker lang na nilalaro ng pamangkin ko. Ano bang pinagsasabi mo? Ito ay isang limitado na edisyon na gown at tunay ang lahat ng mga brilyante rito. Talaga? Kung ganoon, ano itong mga nasa sahig? Umalis nga kayo. Kayo. Sinasadya niyo ba talaga akong busitin, di ba? Kapag dumating na si Yuhan, tignan natin kung paano niya kayo bibigyan ng leksyon. Bibigyan kami ng leksyon? Baka kailangan munang tanungin ni Presidente Ki. Ang isang kabit na tulad mo. Kung paano ka nagkaroon ng kapal ng mukha na magsuot ng ganyan para sa pagdating niya. Nagsisinungaling ka. Yuhan, sa wakas ay dumating ka rin. Inaapi nila ako. Baisya, bakit ka nandito? Siyempre Yuhan, nandito ako para salubungin ang pagbabalik mo. Hindi maganda ito? Sabi ni Jingyan na ibibigay niya sa akin ang posisyon ng tagapagmana sa piging na ito. Lagot na kapag nakita niya si Baisya. Buti na lang wala pa si Jingyan. Kailangan ko nang paalisin si Baisya agad. Naku, siya. Hindi ka pwedeng manatili rito kaya umuwi ka na bilis. Yuhan, anong nangyayari sa'yo? Piging ito para sa pagbabalik mo ngayon, bakit naman ako aalis? Hindi mo naiintindihan na napakahalaga ng araw na ito para sa akin? Siya, nakikiusap ako sa iyo? Buntis ka pa naman, umuwi ka na muna para magpahinga. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod, pangako? Ang piging na ito para sa pagdating ko. Ang magiging susi ko para makapagtrabaho sa Yanhua. Kapag nakita tayo ng asawa ko ngayon, tapos na ang lahat. Ano naman ang sasabihin niya kapag nakita niya ako? Ang tita mo naman ang boss ng Yanhua at tinanggap na niya ako. Magagawa pa ba ng asawa mong tumutol? Sinong tita ang sinasabi mo? Hindi ba tita mo si Presidente Luo ng Yanhua? Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong tita. Ano? Anong nangyayari rito? Hayaan mong ako ang magpaliwanag sa iyo. Sinabi ni Yuhan na wala siyang tiyahin talaga. Sino ka ba talaga? Mas mabuting tanungin mo na lang siya kung sino ako. Maasawa ko. Ano? Ikaw ang asawa ni Chi Yuhan? Bakit hindi ba't ginawa mo ang lahat para lang malampasan ako? Ngayong nagkita na tayo ay hindi mo na ako makilala? Jingyan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Pampalipas oras lang ang mayroon sa amin. Siya ang mapilit at pilit na humahabol sa akin. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Pampalipas oras lang? Chi Yuhan, napakasama mo. Sabi mo ay pakakasalan mo ako. Pati ang binili mong singsing na brilyante. At ang perang ipinadala mo. Ay puro kasinungalingan lang pala lahat.
Kasinungalingan na pampalipas oras lang. Paano mo naman ipapaliwanag iyan? Ako, Tama na? Ilabas ninyong lahat ang inyong mga cellphone at tingnan ang hot search ngayong araw. Diyos ko, hindi lang siya nagtaksil sa asawa, kundi naglakas loob pa siyang kumuha ng pondo. Ang kapal talaga ng mukha niya. Kaya naman pala masyadong mayabang ang babaeng iyon. Kabit lang pala siya. Jingyan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tiyak na may naninira lang sa akin. Ang namamagitan sa amin ni Baisya ay wala talagang... Ginoong Ki, totoo po ba ang balitang nagtaksil kayo sa asawa niyo? Totoo bang kinuha mo ang higit sa 150 milyong piso mula sa kumpanya para ibigay sa kanya? Binibining bay? Alam mong may asawa na si Ginoong Ki, pero sumingit ka pa rin sa kanilang pagsasama? Para ba ito sa yaman ng Yanhua? Sige na, huwag na kayong magtanong. Kasalanan mo ang lahat kung hindi dahil sa pagpilit mong pumunta sa piging na ito. At kung hindi ka sana sunod ng sunod sa akin, hindi sana ako aabot sa ganito. Yuhan, buntis ako sa anak mo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Buntes? Sigurado ka bang sa kanya talaga ang dinadala mong bata? Sino ang lalaking ito? Huy, huwag kang magmadali. Bakit hindi natin papasukin ang totoong bida? Para makapag-usap tayong lahat ng maayos. Aba, Senyorita Bai, napakagarbo naman ng handaan na ito. Bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Inimbitahan ako mismo ni Presidente Luo, kaya syempre ay kailangan kong sumipot. Chi Yuhan, bakit mo pinapanagutan ang anak ko? Yuhan, lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang dinadala ko ay ang anak mo. Kasinungalingan? Sigurado ka bang sa kanya talaga ang pinapabuntis mo? Baog si Kiyuhan at hindi siya maaaring magkaanak. Jingyan, ikaw? Di ba sabi mo ay may posibilidad pa akong gumaling? Niloko lang kita noong sinabi ko iyon. Sinasabi ko sa iyo na hinding-hindi ka na magkakaanak habang buhay. Ano? At... Ikaw na malanding babae ka? Nagagawa mo pa talaga akong lokohin? Gamit ang pera ko, ay binubuhay mo ang ibang lalaki. At ginagawa mo pa akong uto-uto? Yuhan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Dinadala niya ang anak ni Ken Rui. Kahit lumaban ka pa, hindi ba't hindi ito para sa isang baog at walang silbing tulad mo? Sino ka sa akala mo? At may lakas ka pa ng loob na hamunin ako? Lulumpuhin din kita pati ikaw. Baisya, sa wakas ay nahanap din kita. Dahil walang pambayad ng utang ang tatay mo, ikaw na ang dapat magbayad ng utang sa amin ngayong oras na ito. Hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang ito ng tatay ko. Wala akong kinalaman dito. Walang kinalaman? Huwag mong isipin na wala kaming alam. Mismong ang tatay mo ang nagsabi na ikaw ang nagbigay sa kanya ng ideya para lokohin kami sa pera. Gusto mong tumakas? Asa ka pa? Kung hindi ka magbabayad ng utang ngayon, sasama ka sa amin? Hindi pa tapos ang usapan namin ni Baisya. Iwan niyo siya sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Ang isang walang silbing tulad mo ay may karapatang makialam sa amin? Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang anak ko, sa akin mo na lang ibuhos lahat ng galit mo. Huwag kang tumakbo. Lumuhod ka. Jingyan? Pinapaluhod mo ako? Lumuhod ka. Jingyan? Pinapaluhod mo ako? Pinapaluhod kita. Ikaw? Ako? Sige, luluhod ako. Jingyan? Jingyan, mali ako? Maari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay utang ko sa iyo. Kung wala ka, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Napakasama ko. Hindi ako tao. Patawarin mo ako. Basta't hindi mo ako iwanan. Kahit ano ay gagawin ko.
Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, kahit isa lang. Sige na. Baisha, narinig mo ba iyon? Ang pamilyang Chi na pinangarap mong pakasalan ay hindi naman talaga isang marangyang pamilya. Si Chi Yuhan ay isa lamang manugang na nakatira sa pamilyang Luo. Kung hindi dahil sa akin, hanggang ngayon ay isa pa rin siyang dukha na walang kahit ano. Sabi mo mahal mo siya, gusto mo siyang pakasalan? Pero para saan? Talagang ako ay napakatanga. Sekretaryang Lee? Kaladkarin mo siya palabas at dalhin sa ospital. Sige, Chi Yuhan. Hindi ba't ikaw na ang susunod? Ha? Sabi mo marami kang utang sa akin? At hindi ba't dapat na nating pagtuusan ang lahat? Pitong taon ang nakalipas noong wala ka pang kahit ano. Ako si Luo Jingyan, ang nagdala sa iyo sa bahay ko at pinasok sa Yanhua kahit tutol ang pamilyang Luo. Matiyaga kitang tinuruan magbasa ng mga dokumento, makipagnegosyo, at binahagian pa kita ng mga resource. Hanggang sa itaas kita bilang vice-presidente. Akala ko ikaw na ang makakasama ko habang buhay. Pero ano ang kinalabasan? Jingyan, ako. Ang kinalabasan ay ng babae ka lang pala sa likod ko. Ginagastos ang pera ng pamilyang Luo para sa ibang babae. Chi Yuhan? Tanungin mo ang konsensya mo at sabihin, kung ano ba talaga ang halaga ng 7 taon kong paghihirap at tiwala sa iyo? Jingyan? Jingyan, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Dahil ito kay Baixia, si Baixia ang tumukso sa akin. Nagpadala lang ako sa bugso ng damdamin. Noong magkasama kami, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para makuha ang pagkakataong ito. Parang awa mo na. Huli na ang lahat. Ang mga sinasabi mo ay matagal ko nang pinagsawaan. Ano ito? Ito ang kasunduan sa diborsyo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, pirmahan mo na ito. Pumirma ka na. Ang mga lalaking manloloko na tulad niya ay dapat na walang makuha kahit 5. Tapos na. Tapos na ang lahat. Chi, Yuhan, nakatanggap kami ng ulat. Nasangkot ka sa iligal na pag-angkin ng ari-arian at maling paggamit ng pondo. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Ikaw ba ang nagulat sa pulis? Paano mo ito nagawa sa akin? 7 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Pinagsamahan? Mula noong araw na nagtaksil ka? Sa pagitan nating dalawa, wala na tayong pinagsamahan pa. Jingyan, Luo Jingyan. Presidente Luo, handa na ang Media Public Relations. Paalisin na ang lahat. Presidente Luo, kakatanggap lang ng balita na si Ki Yuhan ay nahatulan sa maraming krimen at masisintensyahan ng 20 taon. Si Bai Xia ay nahatulan din ng 10 taon. Naintindihan ko. Presidente Luo, paano ang pulong ng Board of Directors bukas? Tuloy pa rin. Mahaba pa ang tatahaking landas ng Yanhua. At ako, sisimulan ko na rin ang aking bagong buhay.